How technology is used in human resource management. So, dito po gumagamit ang HR managers ng technology upang gawing mas easier, madali ang kanilang mga trabaho, at gumawa ng mas mahusay na mga judgments. Mayroong application for that these days. This is especially true, lalo na pagdating sa pamamahala ng mga empleyado sa isang kumpanya. Bukod sa pamamahala ng mga empleyado, ang automation tools ay nakakatulong sa pag-reduce ng papers at pag-organize ng mga data employees. For example, ay hindi kailangan mag-fill out ng paper forms na dapat ini-entry pa o i-check pa ng isa-isa ng HR. Ang lahat ng ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng centralized system tulad ng mga halimbawa membership management software or Google Forms application system. Kaya ito ang mga example of how technology is used in human resource management. Dito sa employee management, tinutulungan itong ma-achieve ng mga employees ang kanilang mga potentials or kakayahan. Same way ay nakakatulong din sila sa pag-achieve ng company's objectives. Ito ay yung process na saklaw lahat ng aspects ng human resources, kabilang dito ang recruitment, payroll management, at talent management. Dahil sa automated employee management system, ini-improve nito lahat ng mga proseso, and it allows companies na a standardized, systematic, and formal evaluation process. Mas partikular, nagbibigay ito ng mas madali ang employee manager accessibility, tapos pinapa-improve ang training programs at mas effective ang performance review. For example nga po yung membership management software ay nakakatulong na simplehan ang mga administrative tasks tulad ng mga dues payment at mga accounts receivables. Mga tasks na nako-completed within minutes with the right tools. Kung tama yung software or angkop yung software na ginagamit nyo, madaling ma-achieve ng company ninyo ang mga goals ninyo na hindi nasasacrifice ang employee satisfaction. Example din ng paggawa ng payroll, ginagamitan na rin ito ng gross up calculator para mas madali ng paggawa ng payroll na nagre-resulta naman ng overall success ng company. Regardless ng size or industry organization naman, ay nagsisikap na improve ang organizational performance. Ang mga managers din dapat ay they make sure na lahat ng department na ini-improve ang procedures at controls at dapat nakapokus sila sa pag-enhance ng kalidad ng company nila to be competitive to others. Kaya kung right technology ang gagamitin nila, mas angat sila sa iba. Employee engagement application naman ay ginagamit ito para sa performance ng management. Nakakatulong itong platform na ito para mas matuon ang mga empleyado sa kanilang trabaho. Ang association engagement software halimbawa ay may features that increases employee engagement. Meron itong application na may posting and commenting features na ina-allow ang business to share information. At also it allows din ng mga empleyado to express their thoughts and share information. Additionally, meron tong gamification strategies, then also help engage employees by making the apps enjoyable para di naman din sila maboard. Sa performance management naman po, nagsisimula na rin i-automate ng mga employer ang mga proseso for monitoring employees' job performance. May mga interactive features din daw ito that allows employees feedback in a process known as continuous performance management. Dahil dito, mapapabuti ang retention at pagiging productive ng mga empleyado. Siyempre sa training and development din nagagamit ng technology.
almost every seminar and training may mga technology tayong ginagamit dahil mas napapadali nito ang process at evaluation ng effective management. Mga webinars and training kino-conduct online para sa development ng employee, lalo na nung pandemic. Napaka-useful ng technology kahit work from home ang karamihan, marami pa rin ang natuto online at pag-work online. Sa recruitment process naman, ang technology is mahalagang function din para makahikayat ng mga applicants. Tulad ngayon ng mga hiring announcements ay most of it nasa social media or sa page or sa website ng mga mismong companies. Minsan di rin gumagamit nga ng hard copy para less paper din. May mga system or application nga na minsan doon ka na lang mag-fill out for hiring process tulad ng experience ko noon sa BPO sa Clark, Pampanga. Bukod sa resume na pinapasa namin, may sa initial interview nakapasa. Pagdating sa next process nila, kailangan mong makasagot ng calls and may gagawin kang operation through online system kapag mataas ang score mo, go ka na sa final interview. Kumbaga, mahalaga sa kanila yung process na yun. Kasi doon mo malalaman kung may alam ka din at mabilis kang maka-adapt ng system nila. Bukod sa pagsasalita mo sa phone, kasi itetrain ka pa naman nila kapag nakapasa ka. So, technology helps recruitment talaga para mapabilis ang process for reviewing application forms, or employee skills din. Additionally, ina-allow din ito ang collection and analysis of data from job candidates para ma-simplify ang process. Ang tools or system din na ginagamit dito ay nakakapag-provide ng tailored searches and helping staff para makahanap ng best candidate for each position. Dito naman sa employees scheduling and tracking, it helps manage naman ng schedule properly ng mga employee. Enables the company to operate at maximum productivity through the year. As a result nito, pinapadali nito ang findings ng replacement sa employees at nape-prevent ang understaffing na caused by short notice absences or time offs. Also, employees scheduling and tracking software can help reduce lateness naman and absenteeism by ensuring that all work schedule are released and distributed ahead of time. Dito naman po sa documentation, ang use ng technology is to ensure na may timely access to important information at ini-increase nito ang transparency within the company at foster of culture trust sa both essentials sa employees' productivity. Additionally, may ginagamit din na cloud-based system para ma-store ang mga important employee data para ma-ensure na ang mga data ay available throughout the day. Para kahit may mga sakuna o physical disasters, nakaka-safeguard ang mga data. At since nga na naka-cloud-based siya, minimal lang ang mga paperworks na naka-documented, nakatago, at with just a few clicks na lang ma-access mo na yung mga documents, mga handbooks, mga training modules. And sa PTech, meron din kami yan exclusive also sa mga employees. Mga employees lang makaka-access. Kung kailangan namin ng mga forms, kailangan mo nang i-authorize ka ng mga na mag-open, may paalam ka na i-access para hindi mailabas kung kani-kanino ang data. For those reason, ng HRIS daw or HR Information System ay popular tool for managing employee data at information. Naka-include dito ang mga work schedules, training, performance appraisal, payroll, and benefits. Sa integrated management system naman,
Ginagamit ang technology ng HR to collaborate with other departments inside the organization, especially sa responsibilities with payroll, including din ang legal department, executives, and team leaders. It ensures na all departments have information they require para makomplete ang kanilang task. This type of technological integration ay mahalaga. Tinutulungan nito ang mga company to develop a corporate community, to track employee behavior, and to boost engagement and productivity pa rin. Ang conclusion nito, ang technology ay nagdudulot ng beneficial transformation na kinakailangan sa departamento ng HR. Nakakatulong ang technology na centralized administrative task na makakatulong ilagay ang mga prioridad ng mga profesional sa HR sa mas mahalagang gawain. Maaari din tayong makapag-search ng association management and software reviews online para makatulong sa pagde-decide ng tungkulin ng HR. Kaya dapat ang mga mahanap na tools or application ay mamimit ang needs ng company. And however dapat nating tandaan na ang technological breakthrough na ito ay hindi pa rin kayang makipagkompetensya sa mga tao. Ang ilang roles and tasks ay mas importante pa rin na tao ang gagawa. Pero mahalaga pa rin naman ng technology sa business. Nakaka-build ng reputation and specific na technology trends sa business in the market. Like sa paggawa ng mga commercials and advertisements para makilala ang isang product or business, ginagamitan siya ng technology. Next reporter po.